Hello guys, good morning. So welcome to my vlog, fresh to my vlog. For today's morning is natapos na akong kumain ng breakfast. So ang ulam namin ngayon is charan, ginataang dakan. So ang rekados ng dakan na ito ay ano siya guys, ang sahog nito is inununan na isda, dakan, luya, sibuyas, kamatis, at saka bell pepper. At saka purong-puro na gata ng niyog. So, ayan. Pinapakuluan lang yan. Pagkatapos hanggang maluto ang ating dakan. O, diba? Kasi luto na kasi ang ating sinahog na inununan na isda. So, ayan. So, ang nagluto pala nito is ang aking mother. So, every morning kasi si mother ang pagluto ng breakfast kasi mas maaga pa kasi siya sa akin gumising. Kasi routinary na kasi ng aking mother na magising ng umaga. So, ayan, alam mo naman pag matanda na, di ba? Oh, di ba? So, pag ako rin pagdating ng panahon, pag tumanda na rin ako kagaya ng aking mother is ganun na rin siguro, maagang gumising, oh, di ba? So, hindi lang ito ang aming breakfast na ulam, meron pa rin kaming inununan. Oh, di ba? Ang inununan na ito ay napakasarap. Lalo na yung sabaw nito. Yung mga kabataan dito sa bahay, ang inuulam lang nila is yung sabaw nito. Hindi na sila kumakain ng yung meat talaga, yung isda. Kasi sabaw pa lang, ulam na talaga. So, ayan. Ang pagluto nito ay binabad mo na ni Mother Dear sa tubig hanggang maubos yung tubig sa kanya tinimplahan ng maasim na suka, tuba, asin, bitsin, at saka luya. Tapos binababad naman niya ito ng matagal doon sa dirty kitchen namin kasi doon siya nagluluto nito. Kasi pang matagalan man kasi ang pagluto nito para masuk talaga ang mga aroma at saka mga seasoning ingredients. Lahat-lahat na dito sa isda para masarap talaga siya. So ito, ang lasa niya guys is lasa ng yung mga tinitinda ng mga inununan sa mga tindahan. Yon, buyers. So, aalis na daw ang aking anak. Pupunta na siya sa school. So, ayan. So, tapos na kaming nag-breakfast. So, ngayong araw guys is makulimlim na umaga dito sa aming lugar. So, ayan. So, unti-unti na akong nagliligpit dito sa aming mesa. Diba? So, ito, iligpit ko muna to, itago para, at ito rin, para pagkain rin namin yan sa lunch namin. At saka nag-ready na rin ako dito sa aming pagkain sa aso. So, ayan. Mag-isa lang ako dito sa bahay. Ay, actually, meron pa akong isang anak nandun pa sa itas. Natulog pa yata siya. Kasi hindi ko alam kung anong oras ang kanyang class schedule sa school. So, ayan. So, dito ko lang siya ilagay sa aming oven. Ayan. Sana meron pang daloy ng tubig. Kasi kaiimpok ko lang, tapos puno na lahat. So, ino-off ko. Ang kulang na lang sa akin na ngayon is maghuhugas ng pinggan. So, ayan. Diba? Sana meron pang daloy ng tubig para diretso-diretso ang aking trabaho ngayong umaga dito sa gawaing bahay. Tingnan ko. Wala na talaga. Huminto na ang daloy ng tubig dito sa aming lugar. Hayaan mo na lang. So, hindi pa ako nakaligo, guys. Tingnan mo naman ang aking mukha. So, dungis-dungis. Yan, makikita ang tunay na kagandahan. Charot. Sa umaga. Diba? Ganun talaga. So, magpupunas ako dito. May dumaan na sasakyan.
Ang ingay-ingay na ng aso. So, hindi ko muna pinatay ang mga ilaw dito sa loob. Especially dito sa kusina. Kasi makulimlim kasi. Madilim. Char. So, magpakain muna ako ng aso. So, ayan yung mga aso guys, oh. Ayan. Naghihintay na sila sa aking pagkain na ibigay ko sa kanila, oh. Halina na kayo, kain na kayo, ha. Ayan. Sige. Dalawa pa lang ang lumapit. Actually, marami yan sila. Gumagala yata. Or hindi nakasagi dito sa bahay. Kasi kung saan-saan yan sila galing na mga aso. Sayang din naman ang mga pagkain namin ng mga natira kung hindi namin ibigay sa aso, diba? At least, mapakinabangan yung mga tirang pagkain namin. Please! Hala, wala talaga. Wala talaga. Huminto na talaga ang daloy ng tubig ngayong mga oras na to. Kaya ang oras pa naman ngayon is past 7 pa lang in the morning. So, ganun na ang mga pangyayari sa daloy ng aming tubig. Huminto na talaga siya. Di bali na lang. Maghuhugas talaga ako ngayon kahit walang daloy ng tubig kasi ang dami ko pang gagawin. Para diretso-diretso na ang aking trabaho dito sa gawaing bahay. Saglit, ha? I-ano ko muna ang aking camera. Ayan. Ang proper talaga sa paghuhugas ng pinggan guys is una is banlawan, saka sabunan, at saka banlawan ulit ng 2 beses, at saka lagay sa proper na paglalagyan ng mga pinggan, kutsara at saka baso. Ganun. Kasi yung mga kabataan dito sa amin guys is pag inuutusan nyo sila palagi namang sumasagot na mamaya na. O diba? Lalo na sa paghuhugas ng pinggan. So maabutan na lang na huminto yung daloy ng tubig. Tapos hindi na magagawa kasi mas lalo sa tumamad pag or ayaw nilang gawin yung trabaho pag walang daloy ng tubig. So, ganun talaga ang mga kabataan dito sa amin.
Tiis-tiis na lang. Ang daming may explanation. So, para iwas stress, ikaw na lang ang kikilos sa mga gawain. Pero minsan naman, sumusunod naman sila sa utos. Yun nga lang, weather. Dumating na ang aming kapitbahay. Kasi ingay na ang kanilang motor. Bumangon na ang aking anak kasi maingay na ang hagdanan. Bumangon na siya. Kasi nag-iingay na ang hagdanan namin. So, ayan na guys. Natapos ko na rin maghuhugas ng pinggan. At nag-toothbrush na rin ako sa aking ngipin. Diba? So, fresh na ang aking mouth char. Ganon. So, magwawalis na naman ako dito sa kusina namin.
Ngit-ngit kayo ang kalangitan, guys. Oh, makulimlim talaga. Oh, diba? Pakita ko sa inyo. Ang weather ngayon. Saglit. Ayan. As you can see, the weather is makulimlim talaga. Dito sa aming lugar. So, ayan. Super duper makulimlim. Parang umuulan. Na hindi. Ewan ko kung uulan ba ngayon. Kasi ilang araw na rin na hindi umuulan. Oh. Yung lupa is, ano na siya, tuyo. So, ngayon ay magwawalis na naman ako sa itaas ng bahay. So, ino-off ko talaga ang mga ilaw. O, diba? Ang dilim-dilim. So, paakyat na ako dito sa itaas. Kasi magwawalis ako dito. Kasi meron ako nakita dito na mga langgam. Iwan ko kung saan sila nanggaling. So, i-on ko na lang ang ilaw dito. Ayan. So, magwawalis ako. Mag-umpisa ako magwalis dito sa kwarto. Dito sa aking kwarto. So, wala talagang natutulog dito, guys. Kasi sa baba man ako matutulog sa kwarto ni mother. Kasi pag gabi, sabi kasi ni mother, dito ka na lang matulog, katabi ko. So, katabi ng aking mga pamangkin at saka si mother. Ayan. Tingnan mo naman ang aming sahig, guys. Hindi pa siya nalagyan lahat ng varnish. Ayan. Ayan. So, inuuna talaga namin yung hagdanan. Hanggang dito na part. Ayan. Diba? So, ayan. So, sa pangkalahatan dito sa area ng aming sahig dito sa itaas, hindi pa siya na lagyan lahat ng varnish. Pero naka-schedule na yan. Naka-booking na yan kung kailan. Lalagyan talaga namin yan lahat para hindi madaling masira. Para hindi madaling malanta ang plyboard na din nilagay dito sa aming sahig. So, ayan. At saka hindi pa rin ito na double walling. So, regarding that matter, yung double walling dito sa itaas ay mga 3 years after pa kasi wala pa kasing budget. Ganon. Diba? Pag-igihan mo na ang pag-iipon para yun naman ang kasunod na i-furnished dito sa itaas ng bahay ni Mother Dear. Then, i-open ko muna ang kwarto ng aking anak. Super duper ang dilim. So, ayan. Tingnan mo naman ang kwarto ng aking anak. Parang hindi babae. Kasi, ang kalat-kalat. Ewan ko ba yung mga ugali nila. Hindi ko matansya. Regarding sa cleanliness dito sa bahay. Kasi kung wala talagang magtatsagang maglilinis in detail, naku po, iwan ko na lang. Parang basurahan ang loob ng kanilang kwarto. Saglit, isasara ko ang kanyang pintuan. Ayan. So, ganun talaga. Mas lalo naman dito sa kabila. Hindi ko rin matansya. Hala, parang naririnig ko na ang mga patak ng ulan. Unti-unti. Pero, mahina pa. So, ayan.
So, idadaspan ko na lang siya. So, araw-araw talaga akong nagwawalis dito, guys. Kasi, madali kasing magkaalikabok pag kahoy ang pag yari sa kahoy ang ating sahig. O, diba? Iba ang itsura. Maganda talaga ang itsura pag nilagyan siya ng varnish at saka sanding sealer. Ganon. So, ayan. Dito talaga nag-umpisa ang mga... So, ilalaglag ko na yung iba dito sa hagdanan papunta sa baba kasi pababa naman tayo magwalis. Dahan-dahan tayo sa pagbaba. So, ayan. Kasi dito kasi dumaan yung mga langgam. Oh, diba? Oh, langgam. Grabe ka na langgam. Hindi ko talaga alam kung saan siya. Oh, papunta pa talaga siya dito. Oh, meron pa rin ako. Oh, ayan, oh. Kasi pag masanay yan silang mga langgam na yan, gagawa yan ng mga bahay. Mahirap na linisin. Naku po. Tamad pa naman ako minsan. Diba? Tamad pa naman ako minsan maglinis. Diba? Taray ko. So, ganito ang pagwawalis dito sa aming hagdanan, guys. Pati sa ilalim. Yan. Yan. Pati na rin dito sa gilid. Ayan. 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 Para makuha talaga yung mga dumi. Especially mga alikabok. Ayan. Dito naman sa gilid. Yan. Diba? So, ang ingay niya. Kasi, made of steel. Kasi lahat itong materials na ginamit. Ayan. So, ganun ako magwalis dito sa aming hagdan. Hahanapan ko talaga siya. Kung saan na galing ang mga langgam. So, ayan. Diba? Kasi, pag maglilinis talaga tayo, guys, dapat kasi in detail talaga. I-on ko na lang yung ilaw dito. So, dito na rin ako Ayan. Nakikita nyo ba? Merong langgam, guys, Saan na ba yung langgam? Ang bilis niya. Nakikita nyo ba? Ayan, Ayan, hindi ko alam kung saan ang galing yung langgam na yan. Gumagapang. Nakikita nyo ba na may gumagapang? Parang hindi nyo yata nakikita. Aray ko. Basta merong langgam. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling ang langgam. Ang gulo-gulo ng aking video ngayon. Nang dahil sa langgam.
Yan, oh. Langgam. Magpakita ka na kung saan ang source nito. Hindi ma. Pakita ko sa inyo guys ang langgam. Ayan. Yan ang aking nakuhang mga langgam galing sa kung saan-saan dito sa party ng bahay. So, ayan, buhay pa talaga sila. So, kailangan ko silang mamadaliin pagwalis. So, ganun. Kasi kumakalat-kalat na naman sila kung saan sila pupunta dito sa sulok ng aming bahay. At gagawa na naman sila ulit ng mga bahay at magparami. Charot.